Alam niyo ba na ang ibig sabihin ng peña sa wikang Espanyol ay rock o bato? Nandito tayo ngayon sa Las Piñas City, ang lugar ng sikat na jeepney manufacturer, Sarao Motors. At dito rin makakabili ng murang seashells tulad ng tahong, talaba at iba pa. At syempre, dito rin matatagpuan ang oldest and largest bamboo organ in the world today. Dito sa Diocesan Shrine and Parish of St. Joseph. Kaya samahan ninyo ako sa isa na namang lakbay simbahan dito sa Lakbites. Tuloy po kayo sa Diocesan Shrine and Parish of St. Joseph, Bamboo Organ Church, Las Piñas City. Alam natin mula sa kasulatan, si Tata Josep ang pinili ng ating Panginoon. By the way, ang tawag namin kay St. Joseph, Tata Josep. Si Tata Josep ang pinili ng Panginoon na maging kabiyak ni Maria at pagtanggol at kinikilalang ama ni Jesus sa lupa. Ang isa sa katangian ni Tata Josep, alam natin yung kababaang loob. Kaya lagi namin sinasabi dito sa parokyang ito, walang mayabang dapat sa Las Piñas. So, kababaang loob, katapatan sa pamilya, paghahanap buhay, at pagiging malapit sa Diyos. Si Tata Josep ay hindi lang parang halimbawa na tinitignan, kundi kasama talaga sa buhay. Dahil ang bayang Las Piñas po ay hindi naman ito talaga mayabang bayan. Kaya ang mga tao, maraming pangarap para sa kanilang kabuhayan, mga mangingisda sila noon, para sa kanilang pamilya, sa tahanan, at para sa magandang relasyon sa isa't isa. Na kasama nila sa Tata Josep. Noong March 1, 2021, nilagdaan ng local government ng Las Piñas ang City Resolution number 3997-21. Deklarasyon na si Tata Josep ang patron ng Las Piñas City. Isa pang katangi-tangi sa parokya ay ang luma nitong kumbento na ngayon ay souvenir store. At syempre, ang majestic na tunog ng bamboo organ na ipinarinig sa amin ni Professor Armando Salarza. Siya ang titular organist ng bamboo organ.
Ang aming parokya na St. Joseph ay unique, hindi lamang dahil sa mga bagay na pangreliyoso, kundi historical. Si Father Diego Serra ang kauna-unahang parish priest dito na nanungkulan noong 1797 hanggang 1819, pinatayo niya itong simbahan na to. At nung matatapos ng pag-construction ng simbahan itong 1819, from 1797 to 1819, naisip niya siguro na sa pagtitipon ng mga tao, merong parang sa pag-awit, merong sasabay, merong sasaliw, naisip niya yung organ. Kaya tinayo itong bamboo organ, mga 1824, 8 years in the making, 1816 to 1824. Kaya itong taon na ito ay 200 years na ng bamboo organ. Kaya naging unique bukod dito, naging nakilala itong lugar na to dahil kay St. Ezekiel Moreno na recently naging santo around 1995. Kinilala siyang isang santo ng simbahan. Siya ay naging parish priest dito. Itong parokyang ito nakapag-produce ng bayani, nakapag-produce ng santo. No? At ang santong sa langit, nagsasalita ng Tagalog. So, nang naging parokya ito, 1795, tapos November, naging parokya, December, dumating si Father Diego Serra, December 1795. Siya talaga nagsimula nito. Itong lote na ito, binili niya. Kasi para may may-ari. Binili niya sa halagang 150 pesos. 150 pesos. No, malaking halaga na yun. February 2020, naging shrine ito, diocesan shrine. Ito ay sa kagandahang loob ng ating obispo, si Bishop Jesse E. Mercado. Ang devotion kay Tata Josep ay napansin ko na habang tumatagal, lumalago kasi lalo nung nagkaroon tayo ng Year of St. Joseph, mas na-discover nila yung kahalagahan ni St. Joseph hindi lang sa kasaysayan ng simbahan, kundi sa buhay ng tao, pangkaraniwang buhay ng tao. Si Padre Diego Serra ay isang paring misyonero mula sa mga Augustinian Recollects, lahing Espanyol. Siya ang kauna-unahang parish priest ng Bamboo Organ Church. Bukod sa pagiging pari, siya rin ay isang scientist, chemist, architect, community leader, organist, at syempre, organ builder. Itiad Joseph. Ibig sabihin ay go to Joseph. Kaya naman para sa mga deboto ni St. Joseph, ang kanilang mga panalangin ay madaling idulog sa kanilang patron. Ang aming simbahan ay na-declare siya as Diocesan Shrine and Parish of St. Joseph noong year 2020. At dahil dito po, na-institutionalize ang aming debosyon kay Tata Josep, at tinawag po namin ito ng Kapatiran ni Tata Josep. Nanggaling po ito sa mga grupo rin po ng confraternity ni St. Joseph mula po sa Laguna. Ang layunin po ng Kapatiran ni Tata Josep ay mapalalim ang debosyon kay Tata Josep at hindi lamang po dito sa aming parokya, kundi mapalaganap pa ito sa mga ibang parokya. Meron po kaming dalaw patron o dalaw San Jose. Ito po ay nililibot namin ito, si Tata Josep, sa iba't ibang parokya na labas po sa aming parokya, no? sa diocese po namin, at meron din po na nagre-request po sa amin na dalhin sa kanila si Tata Josep for a week, no? upang dasalan si Tata Josep at mag-explain po namin sa kanila ang devotion namin kay Tata Josep. Open po ito sa lahat, no? Sa lalaki man po, sa babae, sa kabataan, ay bukas po ito para sa lahat, sa mga nanampalataya kay Tata Josep. At nakita rin po namin yung naging pagyakap po ng pamayanan ng San Jose na magkaroon ng isang matibay na grupo o matibay na institutional na programa para sa kay Tata Josep.
December 2020 bilang pag-alala sa 150th anniversary ng proclamation kay Saint Joseph bilang patron of the Universal Church, idiniklara ni Pope Francis ang Year of Saint Joseph sa kanyang apostolic letter, Patris Corde. Kung paanong siya'y ama ng ating Panginoon, siya rin ay ama nating lahat. Simula po noon hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago yung pangarap at misyon ng ating parokya. Ito ay ang pagbubuo at pagiging matatag ng mga mumunting Kristiyanong Kapitbahayan o MKK. Mas kilala to sa ibang parokya o sa pangkalahatang simbahan bilang BEC, Basic Ecclesial Community. Pero yung local name dito po sa aming parokya, ito po ay Mumunting Kristiyanong Kapitbahayan. Siya yung pinakapuso kasi tinanggap ng buong parokya na ito ang pangunahing batayan ng aming pamumuhay, yung MKK. Sinisimulan po namin ito, dati ang tawag natin barangay. Tawag po namin ay baryo. Pero dahil malaki ang pagpapahalaga sa relasyon ng bawat isa, yung baryo ay naging ugnayon. Galing po ito sa mga salitang ugnayan sa nayon. Hindi pa rin po tumitigil ang simbahan sa pagpapatupad ng ubas, yung ugnayan ng simbahan at barangay, na sinasabi po nila ngayon ay bayabas na, bayanihan ng simbahan at barangay. So, medyo nakakatawa kung iisipin natin, pero makatotohanan na ang simbahan ay hindi hiwalay sa lipunan. Yung mga programa ng parokya ay umaayon sa tanda ng panahon. Umaayon siya sa takbo ng lipunan. Mananatili yung pananampalataya. Yung pastoral, kasabay ng ano yung nangyayari sa present situation, sa current situation, kailangan pumasok pa rin ang pananampalataya. Ano man yung nangyayari. Mananatili po yun. Kaya siguro nandyan yung pastoral. Para kung kami mon po ay tutugon sa mga isyong panlipunan na meron dapat aspeto ng pananampalataya. Paano tinitingnan ng mata ng pananampalataya ang mga nangyayari ngayon sa lipunan? Wala mang naitala sa Biblia na winika si Saint Joseph, mayroon namang kinikilalang aparisyon niya. Isa na riyan ay ang kanyang participation sa Marian Apparition sa Knock, Ireland noong 1879, noong mga panahon na masidhi ang pananalangin para sa kapayapaan. Seven Legacy po is programa ng parokya ng diocese natin na ikinunek sa Caritas Philippines na ginagawa rin po ng ibang parishes, kasama na po yung parish namin. Sa ngayon po, nakatutok po kami ngayon sa Alay Kapwa para sa Kabataan. Ito po yung sinasabi naming scholarship program. Sa ngayon po, meron kaming 81 scholars from grade 1 to college. Madali lang po maging beneficiary nito. As long na nag-aaral ka, talagang mahirap ka, gusto mong makatapos ng pag-aaral at walang kakayahan ng magulang mo, willing po kaming tumulong. Segunda Mana po is from 3 years, almost 3 years na rin po siya dito sa amin. Yung pinakaano niya po dito is yung kinikita ng Segunda Mana na to, kalahati po nito is napupunta kay Caritas, yung kalahati nasa parish, pero yung kalahati po namin isinahati pa po namin sa CLW. Yung kalahati po namin, yun po yung nagiging pondo pa namin para sa mga scholars. Malaking tulong din po ito para sa pagpapalaganap ng debosyon kay Tata Josep. Kasi hindi lang po nakatulong sila rito, pagdaan nila, paglabas nila, matik papasok sila ng simbahan kasi makikita at makikita. Parang paglabas o pagpasok pa lang nila o pagdaan pa lang nila, parang nag-aanyaya na si Tata Josep, papasok sila. Hindi para tumingin, kundi para magpasalamat.
Noong year 2003, ang bamboo organ ay idineklarang National Cultural Treasure ng National Museum of the Philippines. Dahilan upang ang parokya ay maging isa sa tourist destinations dito sa Las Piñas. Well, ang layunin talaga ng Bamboo Organ Foundation primarily is the preservation of the bamboo organ. So, based on the history, marami pinagdaanan ng bamboo organ. So, pagkatapos gawain ni Padre Diego Serra ito noong 18th century, dumaan ito sa maraming kalamidad, giyera, bagyo, lindol, hanggang sa dumating sa punto na kailangan may mag-ayos na nito. So, naggawa kami ng maliit na museum para may paliwanag sa kanila yung history ng bamboo organ and at the same time, yung kultura ng mga Pilipino noong time na yon. Ang pinaka-main event ng Bamboo Organ Foundation is the annual International Bamboo Organ Festival. So, doon pumapasok yung mga partner agencies, government, private, nag-donate sila, nag-sponsor sila para maitanghal namin yung International Bamboo Organ Festival. Dahil meron tayong bamboo organ ngayon, so nagkakaroon ng awareness yung mga tao within the community of its significance. Kumbaga, na-identify ng mga taga-Las Piñas, palagay ko hindi lang mga taga-Las Piñas, kundi buong Pilipinas they identify themselves with the bamboo organ. So, traditionally, culturally, ang pine-preserve ito, isa sa mga pine-preserve dahil the bamboo organ is a musical instrument. Every 19th of the month ang itinalagang devotional day para kay Saint Joseph dahil ito ang pinaniniwalaang araw ng kanyang pagsilang o ng kanyang kamatayan. At tuwing Miyerkules naman ang araw ng debosyon sa kanya mula kay Pope Benedict XV. Ang talagang pagdiriwang dito ng kapistahan ay Mayo, unang linggo ng Mayo. Bagamat ang May 1st ay Saint Joseph the Worker, nilalagay naming linggo para talagang walang pas. Although, yung March 19, kapistahan din ito ni Tata Josep, tawag namin dito Tata Josep, ay meron din kapistahan ng March 19. Meron din kaming pagdiriwang dito sa pamamagitan ng pagdodobena. Inaanyayahan namin pumunta lagi dito para damahin natin yung kasaysayan ng simbahan, kasaysayan ng aming bayan, marinig natin yung tunog ng bamboo organ sapagkat yan po ang ginagamit namin tuwing magmimisa dahil mas matapangalagaan po natin ng bamboo organ kapag ginagamit. Welcome po kayo, inaanyayahan namin kayo. Visit us, bisitahin nyo kami at manalangin kay Tata Josep dito po sa Diocesan Shrine and Parish of St. Joseph, Bamboo Organ Church. Ipinakilala si Saint Joseph sa Ebanghelyo bilang karpentero na sa Greek word ay tekton, na ang ibig sabihin ay artisan gamit ang kahoy, maging ang bakal at bato. Kilala naman ang parokyang ito sa bamboo pipe organ, kawayan, isang uri ng kahoy. Ang naging tanda ng ating katubusan ay ang krus na gawa sa kahoy. Lumapit tayo kay San Jose at magpaakay patungo kay Jesus.
po muli si Kat Diaz. Marami pong salamat. Hanggang sa susunod na Lakbay Simbahan, dito sa Lakbites!